Di ba nakakalungkot mga kapatid, ano? Na ang pera may tao. Kanina Sister Mylene, sabi ko, bigyan natin ng isang palakpak ang Panginoon, sabi ni Sister Mylene. Masunurin talaga ito. Alam mo, hindi ko napansin, ha? Praise God. So sa ating talatang binasa ngayon, sinabi ng Panginoong Jesucristo na tayo raw ay mag-impok o mag-ipon mga kapatid doon sa kaharian ng Panginoon. Lay up your treasures not on earth, where they will be destroyed, where they will be stolen. Ngayon, ang tanong mga kapatid, bakit sa katanungan? Pastor, bakit pera ang ating pag-uusapan? Actually, hindi lang naman pera eh. Pag sinabi mo economics, we're not only talking about money or monetary things, ano? But of course, these are all related, interrelated with each other. Nabibigyan ko kayo ng mga ilang katotohanan na dapat ninyong harapin. Alam mo ba? Okay, ayaw kumana yung aking mahiwagang... Yan. Alam niyo ba na sa banal na kasulatan, okay, handa po ninyo yung ball pen at mga papel kung meron kayo, ano, para kunin ninyo ito. Importante ito. Gusto nyong gumanda ang buhay ninyo ngayong 2013, sundan po ninyo ang pag-aaral na ito, sapagkat ito ang pundasyon. Tandaan nyo ito mga kapatid. Maaaring iniisip mo na, Pastor, babait naman ako, kaya pagyayamanin ako ng Diyos. Maganda yon. Pero kailangang sundin mo ang mga prinsipyo ng banal na kasulatan. Can you say amen? Kaya ngayon atin itong ilalahad ng paunti-unti para makita natin. Alam niyo ba that there are 40 verses in the Bible that talks about water baptism? Naniniwala ba kayo na ang bautismo ay mahalaga sa kaligtasan ng tao? Amen! Amen. Ang sabi ng Biblia, sa mamagitan ng bautismo mga kapatid, no? He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So importante ito. Pero nakapagtataka na meron lamang 40 mga talata patungkol dito. At ikalawa, sa pananalangin. Importante ba pananalangin mga kapatid? Amen! Is there power in prayer? Yes! I believe that everybody believes that. We believe that there is power in prayer. Because prayer has no boundaries. Kahit na dito ka sa Hong Kong, ang pinagpipray mo nasa Pilipinas, walang imposible, walang busy line mga kapatid. 24 hours a day, pwede mong tawagan ng Diyos, pwede mo siyang makontak, walang busy signal, walang busy kapatid. But there are only 275 verses that talks about prayer. Pero importante ang pananalangin. Now, patungkol naman sa pananampalataya, 350 verses. At ito, naku, pinakagustong-gusto ng lahat, ang pag-ibig. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Meron pong 650 verses. Hello, sabihin nyo nga, pag-ibig. Pag-ibig. Ba? Medyo namula yung mga pisnginig na mga kapatid. Biglang nang ningning yung mga mata nila. Diba? Yan ang power ng pag-ibig. Pero meron lamang 650 verses. But amazingly, there are 2,300 verses in the Bible that deals with finances. Sige lang, i-digest nyo muna. Diba, ang tanong, bakit kaya? Bakit binigyang halaga ng Biblia ang patungkol sa kayamanan o sa pananalapi, mga kapatid? At hindi lang yan. Alam nyo ba na lahat ng parabolo ng Panginoong Jesucristo, yung mga parables na kanyang ikinuwento. What are parables? Parables are earthly stories with heavenly meaning. May mga kahulugang makalangit ito, mga kapatid. Kaya, alam nyo ba na ang parable ni Jesus Christ, isulat nyo na lang kasi wala yan dyan, two-thirds of His parables is about money. Diba? The lost coin, the treasure, at marami pang iba mga kapatid. Halos lahat patungkol sa pananalapi. Bakit? Dahil ang sabi ni Kristo ng Panginoong Yesus, isang katotohanan na dapat ninyong tanggapin. Where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan ang yaman mo. Sa totoo lang, mga kapatid, umaawit tayo. Ako ay masaya, ikaw ba ay masaya? Kahit walang pera ay masaya, pero pag wala kang pera, hindi ka masaya. Amen! Yes! Hindi ba magtapat kayo? Amen! Yes! Pag wala
halos di ka nga makangiti. Amen. Ang haba ng uso mo. That's right. Bagamat doon, meron tayong ngiti, pero sa totoo lang, sa loob mo, hindi ka nakangiti, di ba? Ang iniisip mo, saan kaya ako magkakapera? Saan kaya ako makakahiram? Saan kaya ako... Nag-iisip tayo kung paano gawan ng paraan. Sabi ni Larry Burkett, the way we handle our money is an outward expression of an internal spiritual condition. Kung paano mong hinahawakan, paano mong pinamamahalaan ang iyong salapi, nagre-reflect yan sa iyong spiritual na pagkatao. Maniwala kahit sa hindi, mga kapatid. Kapag wala kang pera, madalas naapektuhan din pati yung pagpupuri mo. At ipanalangin mo naapektuhan. Kapag ka maraming mga naghahabol sa iyo ng mga bumbay, mga kapatid, huwag mo sabihin sa aking maligaya ka. Hello? Yes. Apektado at apektado ka. Hindi kayo pwedeng mga kapatid, magkunwari. Diba? Kamusta nga, IKM? Kamusta kaibigan, kumpare? Okay lang. Pero halata pa rin eh. That something is bothering you. Can you say amen? At maging ang spiritual life mo affected. Facts. Mga katotohanan, ito po ay galing sa Bangkong Sentral ng Pilipinas. Yan po ay kinuha ko doon sa Business Mirror na ayan po yung webpage sa baba. Basahin nyo na lang. Pagka-uwi nyo, kung makuha nyo lahat yan, medyo mahaba yung ano niya eh. 8 out of 10 Filipinos don't have a bank account. Yes. Yung iba sa inyo ito, may bank account nyo. Dahil lang sa ano? Dahil doon dumadaan ang sweldo mo. Pero wala kang ipon. Yes. Yes. That's right, Pastor. Salamat sa mga umaamin. Yes, Pastor. Ito ay from the bank, Central Bank of the Philippines. Ano ba? 4 out of 10 households don't have cash on hand for emergencies. Diba? Tama. Kaya nga pag nagkasakit ka, naku po, Oh, yes. buta lang dito, may insurance ka, pero ano, sa amo mo yun. Yes. Ito, teaching ito ngayon, preaching, teaching. Ha? Amen. Iniisip mo, Pastor, may insurance ako. Hindi sa'yo yun, sa amo mo yun, nakapangalan lang sa'yo. Yes. Alam niyo kung ano yun? Proteksyon yun ng amo mo, sakaling magkasakit ka, wag namang mangyari, mamatay ka, ang insurance ang magbabayad ng pag-uwi mo sa Pilipinas. Yes. Hindi sa'yo yun. Yes. Huwag mong lokohin yung sarili mo. Yes. May SSS ba kayo? Wala. Yung iba meron, hindi nagabayad. May OWA ba kayo? Meron. Hindi, Pastor, nandiyan naman si Lord. Bakit iuwi ka ni Lord sa Pilipinas? Hindi. Yes, right. That's right. Sinong mahihirapan pag wala kang OWA? Di siyempre yung mga kabatiran, yung mga kababayan mo, mag-aambag-ambag. Excuse me. Hello? Yes. Alam ko, medyo kakaiba to. Paso, dapat pagpupuri kay Lord. Teka muna, mahirap magpuri pagka may iba kang iniisip. Yes. Kaya ito ngayon, magsisimula ka ngayong New Year, ayusin mo yung financial mo. Yes. Ito Amen. lang, ito, another question, oh. Ngayon, huwag kayo magataas ng kamay. Question lang, samahin nyo lang sagutin, okay? Nasalanta, di ba, sa Pilipinas? Yes. Napapanood nyo pa nga sa internet, di ba? Amen. Namamalimos na yung mga tao. Meron sa inyo, gusto nyong magbigay eh. Gusto ninyong mag-donate sana. Pero dahil nasasadlak ka sa isang sitwasyon na walang naiiwang pera sa'yo, wala kang naitulong. Yes. Pero gusto mong tumulong. Amen. Tama ba? Amen. Oh, samahin nyo na lang ha. Sino sa inyo yun? Makikita ko na lang sa mga mata nyo. Sa mata makikita. Nakikita sa mata. Hindi ba? Gusto mong tumulong sana eh, di ba? Ang sarap tumulong. Sa totoo lang, pag tumutulong ka, ang sarap ng feeling mo eh. Amen. Sabi nga ng isang pastor kagabi, pinost niya na si Pastor Galos from Mindanao. Ang post niya sabi niya, hindi bali nang ako ang magbigay sa mga nasalanta. Huwag lang ako ang bigyan at ako'y nasalanta. Yes. That's right. Pero totoo lang, marami sa inyo gusto sana nyo magbigay. Sana makapagbigay ako ng 1,000 o 500. Pero wala ka ng pera, paano? Amen. Hindi muna tayo. Alam nyo ba na ang average cash on hand
Average lang ito ha. Average. Sa buong Pilipinas ito, survey nila, ay 1,681 pesos lang pang emergency. Tanong ko sa inyo, magkakasya ba yung 1,681 pag nag-emergency sa bahay nyo? Hindi po. Alam nyo ba na yung 1,600 mo sabi ng doktor, nga, labas ang dila. 1,000 na yun. Wala pang ginawa sa'yo. Wala pang gamot yun. Yes. Hindi ba? Kaya nga, totoo lang. Kaya nga kayo narito Magtapatan na tayo. Huwag tayo magpunbalikan. Kaya ka narito. Bakit? Kasi ngayon pang aalis pa naman tayo. Mag-itis pa tayo rito mga kapatid kung may pera doon. Yes, that's right. Hindi ba? Kaya nga, nag-itis kayo. At yun nakapagkata ka rin. Another puzzle para sa inyo. Nung hindi ka pa umaalis, nandun ka pa sa Pilipinas, kumakain kayo ng tuyo, bagoong at ginamos. Ano ba yung tawag doon? Ginamos pala, bagoong din. Talbos, mga kapatid, di ba? Kaya nga mga tigasin kayo ron kasi mga metal yung ulam nyo metal, di ba? Talbos sa kamote, talbos sa sayote. Now, a puzzle. Bakit noon wala kang income sa Pilipinas? O meron man, konti lang. Nabubuhay naman kayo. Yes, correct. Bakit ngayon nandito ka na sa Hong Kong, kumikita ka ng 15,000 hanggang 20,000, yung depende sa sweldo ninyo, yung iba siguro maabot ng 30, 40, bakit kulang? Amen. Yes. Yun nga. Sige, pag-isipan nyo muna, i-digest muna ng konti. Hindi nyo ba naisip yun, di ba? Dati wala ka naman pera dun Nabuhay naman kayo, wala naman nang hihingi sa'yo kasi wala ka naman pera, walang hihingin Amen. bakit ngayon, na malaki ng income mo, buwan-buwan, hingi na ng hingi? Yun nga. Palaisipan lang. Amen. Say amen. Di ba? Ang nakapagdata ka pa, bakit ayaw niyo na magtrabaho? Hindi kasi, wala mahina kasi sweldo. Kahit na, pagdagdag din yan. Yes. Di ba? Ang dahilan, may inaasahan. Yes. Tunay na naman. Tama. Bago kayo mag-high blood, tuloy tayo. Bago kayo mag-galit, umuwi kayo, dahilan mo na. These are facts para ma-stimulate yung ating kaisipan. Ating nga ba, di ba? Again, hindi nyo ba alam, sa buong Pilipinas to, ayon sa latest survey, mga 80 million na ata tayo, or 90 na, mag 100 plus na tayo, million, ang mga Pilipinos. Out of 100 million Filipinos, ang meron lang insurance, 1.04%. Napansin niyo ba mga amo nyo rito? Napansin niyo rito, di ba? So, pag pupunta ka ng bangko, yung mga matanda. Nagagawa ng mga hindi ko maintindihan, puro mga numero, mga kono, mga pangalan. Di ba? At kahit daw sa stock market, bibinata tayo. Almost 1% lang ng Filipinos ang nakikipaglalaro sa stock market. Samantala, i-compare nyo, bakit ang Hong Kong marangya? Kasi ang mga tao involved sa finances. Nag-i-invest sila, mga diba? Tayo instead na invest, hindi invest invest. Invest na mag-invest. Nag-i-invest tayo saan? Doon sa mga ali-ali. Diba? Mag-invest na ako rito, ali-ali. Bagong damit, bagong ano. Anong sabi ng mga injek? Di bali lugaw kain, dami pera. Ikaw naman, di bali wala pera, basta Jollibee. Mga palaisipan. Ngayon, punta tayo sa Word of God. Ito, hindi pa ito Word of God. Mga lang, palaisipan lang sa atin. At ito lang, patanay ko siguro kayo ngayon, wag nyo na taas ng kamay kasi baka ma-embarrass. Ayaw ka ma-embarrass ang sino man. Sino sa inyo daw may insurance? Personal ninyo. Wag nyo na taas ng kamay. Yung iba, Wala. sino may retirement fund? Anong iniintay nyo lang? Di ba? Long service lang ano? Bigyan ko kayo ng isang balita. Alam ko, baka alam nyo na to, pero bigyan ko lang ng balita. Merong auntie, Sister Geraldine, misis ko, auntie niya, nagtrabaho sa amo almost 30 years. Ang technique ng amo, ayaw siyang paalisin. Ay, gusto niya nang umuwi, 30 years na siya eh. Oo, kayo ibigay. Alam niyo, wala siyang nakuha.
Oh, sinacrifice na lang niya yung kanyang long service. Pero meron na yung pastor ng Talbado. May bago ng law. Mabuti naman kung may bago ng law. Dapat na. Pero siya, wala siyang nakuha. Ay, grabe. Nakakalungkot. Di ba yun ang inaasahan mo? Yung problema, ayaw ka namang i-release. Paano mo makukuha? Kung may bago ng law, thank you Lord sa bagong law na yan. Naabutan kayo. But then, ang bagong law, 60 years old ka, versus to ng amo mo hindi, naiiwan. Kailangan mag 60 years old ka muna pala. Mamaya na, kami na kayo mag-debate yan. Wala tayo sa ating topic. Okay. Okay, ito na. Paano mo malalaman na ang buhay mo ay nasa financial crisis ka? Ito. You are living on credit and not paying cash. Right. Ito, bigyan ko yung halimbawa. Umutang ka. Ha? Umutang ka kay Sister Nars. Ngayon, hihiram ka kay Sister Lynn para bayaran mo Sister Nars. Para naman bayaran mo ngayon Sister Nars, hihiram ka ngayon kay Sister Luz. So on, and so forth, and so on, and so on. Mamaya ngayon, magkakabistuhan na lahat pala sila, inutangan mo. And later on, ma-realize mo, wala ka ng mga kaibigan, wala nang natitiwala sa iyo. Yes. Ganun ka-importante itong pinag-uusapan natin. Okay? Delaying payments or paying only the minimum due. Kung may utang ka, ang binabayaran mo lang yung interest. Yes. Hindi mo nababayaran yung principal. Nasa financial crisis ka. Yes. Mag-ingat-ingat ka na. Amen. Ano ba? You are unable to give for the Lord. Amen. Lagi mong sinasabi kay Lord, Lord, utang muna. Intindihan mo naman siguro, mayaman ka naman eh. Diba? Oh, ano pa? Hindi ka makapag-save ng pera. Ganda ng katahimikan, ano? Ayan. Dalawa lang ngayon, di nagsusulat kayo o nag-iisip kayo ng mainam. Hindi ka makapagbayad ng income tax mo. Sa madaling salita, wala kang pakinabang sa lipunan. Excuse me for saying that. Pero alam ko lahat kayo nagbabayad kasi OFW tayo, di ba? May binabayaran tayo, di ba, ng mga kung ano mga payments. Okay, accepted na kayo dyan. Extravagant spending. Ito. Ano yun? Gastos ka ng gastos, hindi naman kasya yung sweldo mo. That's right. It means you are living beyond your capability to pay. That's right. Bantayan niyo yan, mga kapatid, mamumulubi ka. Meron pong lumapit sa akin noon. Lubog na yung mata. Dito. Ha? Sabi niya, Pastor, tulungan niyo po ako. Abay, matanda pa sa akin. Sabi ko, ano po ba ang pinagagawa ninyo? Sabi niya, 3 bangko ang umahabol sa kanya. Paano niyo nagawang magkaroon ng 3 bangko? Ang una kong tanong, saan napunta yung pera na pinag-iiram ninyo? Hindi rin niya maisip kung saan napunta. Paano nangyari yun? Hindi naman kayo hinold up. Hindi naman. Yung pala, eto na, na-discover ko. Bawat tawag ng mga anak, bawat hingi, konting luho mga kapatid, binibigay. Hindi naman kailangan. Namatay yung kuko. Nagpadala. Tumawag ulit, Nay, namatay mo yung kabilang kuko. Nagpadala na naman ulit. Hanggang naubos yung kuko. Okay, sabi ko sa kanya, makinig kayo, Nay. Nanay ko kayo, pero ngayon ako ang makikinig kayo sa akin. Labas ang phone. Labas ang phone. Tawagan mo ang mga anak mo ngayon na. Sa harap ko. Sabihin mo sa kanila na ikaw ay baon na sa utang. At hindi ka magpapadala for this number of months. Iyakan sila mga Pero ako, sa totoo lang na, ano ako, nasaktan ako eh. Parang masakit, di ba, na matanda, ako nagtuturo. Pero kailangan. Pero sa loob ko. Mahirap pala yung gano'n, mga kapatid. No? Kahit na pastor ka, nanay mo yun eh. Di ba? Nanay. Pero kailangan pakita mo na gawin mo to. Sabi ko sa kanya, ngayon ding araw na to, tapos na sa anak ninyo. Ngayon din, pumunta kayo sa bangko. Kung kinakailangan nyo maglupasay doon, kinakailangan yung umiyak doon, hawakan ninyo yung binti ng manager
para ihinto yung interest ng inyong utang. Yes. Yung dalawang bangko. Yung isang bangko, kausapin mo, nababayaran mo, pero paunti-unti. Ang tawag doon, i-consolidate yung tatlong bangko para isa lang ang binabayaran niya. At nung huli kami nagkita, sa awa naman ng Panginoon, gumanda naman yung mukha niya. Hindi ko lang alam kung nabayaran niya na. No? Kasi sabi ko sa kanya, hindi ko po kayo pwedeng i-monitor dahil hindi naman ako pulis eh. Di ba? Ngayon, binuguan ko na kayo ng gagawin ninyo, eh kayo na gumawa. Tignan niyo, di ba? Ano pa? Looking for get rich quick ideas. Siguro naman lahat tayo nabiktima niyan, di ba? Mga Shima, mga prosperity. Tumawag doon si Mrs. ko, yun. Yan. Ano kita? Niregister kita sa prosperity. Alam niyo ba, pumunta ako doon sa may Ortigas. Ortigas yun. Naku, ang tindi ng opisina, mga kapatid. Pagpunta ko ron, yung itsura ko pa naman, naka-t-shirt lang ako. Yung mga kasama ko ron, mga naka-suit, mga naka-necktie. Pag-upo ko ron, mga nag-uusap, yung mga Pilipina, ilang dollars, mga dollars. Impress ako, mga kapatid. US dollars. Nasa Pilipinas ka, US dollars pinag-uusapan. Sabi ko, yayaman na ako niya. After 1 week, nagsara, mga kapatid. Yung binayad namin na 20 mil mahigit, wala. Pornada. Pero nakaka-impress, Brother Rizal. Kasi pagpasok mo doon, hindi pa uso noon yung mga flat screen. Mahal pa noon yan. Pero kita mo naka-display na doon. Si ganito ay nakakuha ng flat screen. Si ganito ay may kotse. Ikaw naman, siyempre, pinapangarapan. Kotse ka ba? Shades ka dyan, naka-rain pan ka. Di ba? Pero ano, wala pala. Sila pala ang yumaman, ikaw wala. Luha ang nakuha mo. Bakit? Kasi gusto mong yumaman ng madalian. Ito na tayo ngayon. Ayan na, Bible na tayo. Okay. Ready na kayo? Fasten your seatbelts. 4 biblical warnings concerning money. Now, ito muna, bago ko dalhin dyan, money in itself is not evil. Ang pera, hindi siya masama. Okay? Hindi siya masama. Sabi ng Bible, the love of money is the root of all evil. Yung pag-ibig sa salapi, yun ang masama. Yes. Parang ganito yan eh. Kayo ba araw-araw nangihiwa? Hindi. Hindi po. Hindi kayo nagluluto, naghihiwa ng carrots, hindi. Kasi madaya, diba? Ganun kasi yung kutsilyo, sister, masama ba ang kutsilyo? Hindi. Di ba? Depende kung anong hihiwain mo. Di ba? Yun lang yun eh. Pag tao ang hiniwa mo, sinaksak mo, masama yun. Pero pag pinanghiwa mo, pinanggayat mo ng carrots, o ano pa yan, yung mga ingredients sa ulam, mga kapatid, maganda yun. Lalo na kung sharean mo kami. Di ba? Yun ang ibig kong sabihin sa inyo. Pero may mga warnings, merong mga babala ang Biblia patungkol sa pera. Number 1, money is dangerous. Mapanganib ang pera. Mandaraya ang salapi. Marami na ang nasilaw sa pera. Yes, right. Kayo na mismo makakapagkwento siguro sa akin. Meron sa inyo, magkakapatid, magkakamag-anak pa nga kayo eh. Pero noong namatay si Lolo at may papamanang lupa, ano nangyari? Ayun! Di ba? May babalitaan ka na, nagkapatayan na mga kapatid. Nagbago na ang pag-uugali. Dati labing-labing kayo. Nung may lupa na, watcha! Naging mga pongpong kayo mga kapatid. Anong sabi ng Bible? People who want to get rich fall into temptation. Hindi sinabi ng Bible, masama ang yumaman. Pero ang mga taong nagnanasang yumaman, mapanganib. Maraming tukso. Dahil kapag may pera ka na, mabibili mo ang gusto mo. Yes. Marami akong alam mga kapatid, nung walang pera, naku po, pag naglilingkod sa Diyos, ganun na lang. Pag manalangin, o Panginoon, wala akong pera, Panginoon. Nung nagkapera, Panginoon. Salamat. Yeah.
Hindi mo na makita ang lumuha. Dahan-dahan nang nawawala sa church, mga kapatid. Nakakalungkot, di ba? Tapos pag nawala, balik ulit. Yun, pag naubos na naman ng pera, balik na naman kay Lord. Lord, sorry ha, nalimutan ko ng muna. Mas aawit mo siya, one more chance, tararararan. Okay, i-underline ninyo, kahit sa notes na, sa notes, huwag na sa Bible. Ilagay nyo, the word temptation. Ikalawa, a trap. Everybody say a trap. Isa itong pain. Mapanganib. Ano pa? And into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Now take note, here it is talking about our spiritual condition. Ang pera, ang pag-ibig sa pera, maapektuhan ang iyong spiritual na pagkatao. Yes, right. Again, let me remind you again, it is not bad to become rich. Hindi masama. Dahil sa Bible, si Abraham, si David, maraming mga tao na naglilingkod sa Diyos, mayaman sila. Di ba? Si Joseph of Arimathea, yung nagbigay, nag-donate ng libingan para kay Yesu Cristo. Si Barnabas, mga kapatid, sa Bible, sabi ng Bible, lahat ng kanyang ari-arian, binenta niya, ibinigay niya para sa gawain ng Panginoon. Hindi masamang maging mayaman. Kaya lang, delikado ka lang. Yun ang warning ng Panginoon eh. May panganib. Kaya kailangan, dahan-dahan ka, mag-ingat ka, habang ikaw ay pinagpapala. Hello? Yes. May kwento niya. May unggoy, mga kapatid. Okay, tumingin sa akin. Kasi sabi kong may unggoy, sabi niya sa kapatid. May unggoy. Ngayon, brother son, nag-contest si Araw at si Hangin. Sabi nila, sino magkabagsak kay unggoy? Siya ang pinakamatindi sa lahat. Sabi ni Araw, ako magkabagsak yan. Ako mauna. Pinainay ng gusto. Ako po, pawis talaga. Tagaktak yung pawis ni unggoy natin. Pahipay si unggoy. Sana, habang nakalambitin siya sa puno. Wala, hindi bumagsak. Sabi ni Hangin, ako ang bahala niya. Nilakasan ni Hangin. Si unggoy, kapit talaga mga kapatid. Oo. Kahit anong sway kahit anong sway, nakakapit, pati buntot. Yes. Biglang naisip ni Hangin, sabi niya, alam mo ginawa ni Hangin? Yan, yung mga itsura nyo ngayon. Mamaya-maya, nahulog si unggoy. Patay si unggoy, mga kapatid. Nanalo si Hangin. Kung minsan, sa mga pagsubok ng buhay, hindi tayo mapabagsak. May mga panahon, mapabagsakin ka saan? Sa pagpapala. Yes. Kaya mag-ingat. Palakpakan ka natin. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Nawala sila sa kanilang pananampalataya ng dahil sa pera. Ikalawa, money chokes God's word. Pinapatay kung minsan ng salapi. Actually, the right word is greed. Pagkagahaman, pagkasakim, pinapatay nito ang salita ng Diyos. But the worries of this life, the deceitfulness of wealth, pasin nyo, the word deceitfulness of wealth, badaya ang salapi. Sabi ng mga Americans, not everything that glitters is gold. Yes. Hindi lahat ng kumukuti-kutitap ay ginto. That's right. Yung iba, puwet ng baso. Yung iba, foil lang yan. Huwag kang padaya. And you know what? It's always greener in the other pasture. Diba? Kaya kami nag-i-desire eh. Sabi ng iba, punta ka lang to sa Canada kasi mas maganda rito. Hindi ko kayo din-discourage. Kung may pagkakataon kayo pumunta ka, go. Yes. I will pray for you. Pagpalain ka ng Diyos, makarating ka. Huwag mo lang kami kalimutan. Diba? Pero again, because the idea is, it's always greener in the other pasture. Kasi nung pumunta ako ron, sabi rin nila, Pastor, mahirap dito.
Ganito. Ano ba talaga? Diba? Lahat ng lugar, mahirap, depende sa attitude mo. Yes. And the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Huwag mong hayaan ang pagpapala. Patayin nito yung salita ng Diyos na natanggap mo. Yung pagpapalang tinanggap mo galing sa Panginoon. Kahit pagpalain ka, kahit pagyamanin ka, ibigay mo pa rin ang pasasalamat at pagpuri sa Panginoon. And I tell you, the more you give God the glory, the more God will lift you up. The more ilakas ka ng Panginoon, the more pagpapalain ng Diyos ang iyong buhay. Can you say amen? May mga kakilala din ako na mga big time mga kapatid. Talagang kung pera ang pag-uusapan, may pera sila. Ano? Pero nakita ko rin yung kanilang katapatan sa Panginoon. Naku, kung talaga namang magbigay sa mga orphanage, magbigay sa mga mahihirap, talagang nandun ang kanilang heart. They want to give God the glory. At pag nakita mo sila, very simple folks. Alam nyo to, aminin ko sa inyo, minsan nagpunta ako ng Bank of East Asia. Kung todo forma ako, naka-necktie pa ako mga kapatid. Talaga namang may nasa unahan ko, may matanda na medyo, excuse me for you saying this, medyo maamoy pa siya, no? Sa isip-isip ko, ano ba naman itong matandang ito? Naku mga kapatid, habang nakaganon ako, binuksan niya yung libreta niya. Daming 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tinignan ko yung ano ko, yung cheque ko. Tatlo lang yung 0. Siya, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Milyonaryo pala. Simple ang itsura, parang hindi pa nga naliligo. Di ba? Kaya kung minsan sinasabi sa atin, di ba, ano sabi mo? Oh, ikaw, Incheck, you don't know how to speak English. Ano sabi niya? Me, I know speak English. I have money. You speak English, no money. Di ba? I'm not, but I have God. Okay, doon tayo. Yun na naman panlaban mo, but I have God. Pero sabi naman niya sa'yo, may God ka, hindi ka naman pinagpapala. Ano yan? Totoo naman, di ba? Kaya kailangan bumalik ka saan? Sa principles. Bigyan ko kayo ng isang ilustrasyon. Whether Kristiyano ka o hindi, ito whether believer ka o hindi sa Panginoon, if you break the laws of gravity, you will fall. Huwag niyo sabihin, Kristiyano ako ay pastor, aakit ako sa IFC building, lalakad ako sa ere. Ano mangyari sa akin? Magkakapit tinapay na kayo. Ito tanong ko sa inyo, exempted ba ako sa law of gravity dahil pastor ako? No. The same with God's principles. Ang prinsipyo ng Panginoon, pag binrake mo yan, whether Kristiyano ka o hindi, you suffer the consequences. Yes. Naintindihan nyo mga kapatid? The same with financial things. Kahit pa sabi mo, Pastor, matapat ako kay Lord, matapat ako. O matapat ka nga, pero you're breaking all the rules. Another example, para maintindihan nyo maigi. Walang ganong mga driver pala dito. Nag-drive ka. Bawal lang. Nakalagay doon, speed limit is 50 kilometers per hour. Huwag mo sabihin sa akin na Kristiyano ka, may ano ka pa ron, meron ka pang imahin ni Kristo roon, meron ka pang rosary doon, o meron ka pang mga Bible verse doon, at papaandarin mo yung kotse mo ng 100 kilometers per hour doon sa korbadang yon. Huwag mong sabihin sa akin, malayo marating mo. Amen. Dalawa lang yan, either cemetery o hospital. Bakit? Kasi walang pakialam yung law of physics sa pagiging Kristiyano mo. Yes. Can you say amen? Amen. Now, ito naman. Oo, we believe in miracles. Yes? Naniniwala ba kayo sa milagro? Yes. Naniniwala kayo kaya kayo pagpalain ng Diyos? Amen. Okay, ito. Naniniwala sa milagro. Pero hindi lahat ng panahon, bibigyan ka ng Diyos ng milagro. Yes. Madalas, para matanggal mo yung bundok na yan, bibigyan ka ng Diyos ng pala. Ikaw ang gumawa niyan, nagkautang-utang ka, tutulungan kita, pero simulan mo. Ito pala. Simulan mo na magbukay. Yes, that's true. May mga panahon, may milagro ang Diyos. Bigla kang pagpapalain ng amo mo, biglang mababayaran yung utang mo. Thank you, Lord. Pero hindi lahat ng panahon. Yes. May mga panahon, tuturuan ka ng Diyos. Hoy, puro ka na ng utang. Every year, utang na naman, matuto ka naman. Yes, right.
Awatabol? Okay. Kasi yung iba nangyayari ganito eh. Mga kapatid, ipag-pray niya ako, mga kapatid talaga naman. Oh, ganito. Tapos next na naman, pag-pray niyo naman ako, the same thing. Naintindihan niyo mga kapatid? Alam ko medyo umiinit, ano? Kasi niyo ba? Medyo umiinit. Maganda yan. Maganda yan. Ibig sabihin, nauukil-kil yung mga konsensya at mga kalooban natin. Ayan. Money acts as an opponent of God. No servant can serve two masters. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi ka pwedeng umawit, sana dalawang puso ko. Abnormal yan. Intindihan niyo mga kapatid? Isa-isa lang. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Alam niyo ba, in-interview si Michael Jackson? Tagal ng panahon ko. Kalimutan ko yung pangalan nung Carousel ata, magazine, Carousel magazine or something. Billboard magazine. Nachamba ako, nabasa ko lang yung interview siya. Ano niya sabi niya? I have no peace. I have all the money in the world. Sister, sa'yo TV lang. Sa bahay niya, sinihan. Sa'yo, bathtub. Sa kanya, lake. Ay, totoo yun. Sa bahay niya, pag mag-travel ka sa bahay niya, nakasakay ka sa sa golf cart. Sa sobrang laki. Ang tanong, masaya ba siya? Hindi nyo nga, nagkapalpad na nga yung mukha niya eh. Sa sobrang kulang ng kaligayahan eh. Diba? Sa sobrang niyang obsession sa kanyang, samantalang nakita ko yung kanyang i-try nyo i-google mga kapatid. Natsambahan ko lang minsan, yung itsura niya nung original na Michael Jackson. Ang gwapo naman eh. Hindi nga matapos yung manok. Ay, manok. Panapunta ako ng manok. Eh, pinapatawa ko lang kayo. O sige na, aminin na ba? Okay tayo. Yung ilong niya, ibig sabihin. Pero mas gwapo pa siya, yung original na Michael Jackson, kesa yung itsura niya na mukha na siyang alien, mga kapatid. Yes. Anong dahilan? Nasa kanya na lahat. Sikat siya. May pera, mga kapatid. Tinitingala ng mga tao. Wala ka namang kaligayahan. Diba? Now, I'm not saying na kailangan maghirap ka. Hindi yun ang sinasabi ko. Hindi ba? Naintindihan niyo ibig sabihin. Kasi pag mahirap ka rin, hindi ka rin naman masaya ka, diba? Talaga namang kulang yung buhay mo. Ang point ng Bible, pag binasa niyo sa Proverbs, sabi ni King Agor, isa siyang hari. Ang prayer niya, Lord, huwag mo akong pagyamanin ng masyado na malimutan kita. Yes. Huwag mo rin naman akong gawing sobrang hirap na magnanakaw na ako at mapahiya ka. Yes. Di ba nakakahiya naman yun? Asan si Pastor? Doon, nang-hold up niya sa Di ba? Asan si Pastor? Doon sa Central, naka-shades at meron doon. Sinong maniniwala sa papangaral ko? Sinong maniniwala na may Diyos kang buhay? Eh, importante yung testimonya mo, di ba? Pwede mong sabihin ang mga tao, di na mo, pinagpapala ako ng Panginoon. Dahil ang Diyos na pinagilin ko lang ko ay buhay. Isang ang masigabong palakpak pa. Tuloy tayo, mga kapatid. Money is a test for spiritual promotion. Ang pera, ano yan examination mo yan. Mapagkakatiwalaan ka ba? Basahin natin. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Amen. Yung $10 nga hindi ka mapagkatiwalaan eh. Inukulimbat mo pa. Hindi na nyo ako. Pag ikaw ba iniwanan ng budget ng amo magkano ang natin dyan? Ha? Kickback natin dyan. Ano naman sinabi?
Diba? Nakuha niya ibig sabihin mga kapatid? Yes. Dishonest ka sa kakaunti eh. Hindi ka mapagkatiwalaan ng Panginoon. Pinagpala ka, ba? Nakatanggap lang ng $1,000 eh. Hindi ka na magkanda-ugaga dyan. Di ba? Nalimutan mo na si Lord, nalimutan mo na yung kapwa mo. Tahimik, ang sarap na. Hindi ko matahimik, talagang na-bless ako. Nakuha niyo ibig sabihin mga kapatid? Amen. Di ba? It's a test eh. Pag mapagkatiwalaan ka ng Diyos, kaya ito, balik tayo ulit ha. Nagkatawa kayo kumisa, Pastor, bakit mayaman sila kami? Tayo hindi. Kasi nga ang principles ng blessing sa finances, hindi yan binabase sa pagiging Kristiyano mo o hindi. Right. Kung hindi pag sinusunod mo ang mga salita ng Diyos. May mga kilala tayo na mga amo nyo, maaaring masama ugali ng mga yan. Pero nagbibigay yan sila doon sa mga kung saan saang mga philanthropists, mga Problema nga lang, di ka nabibigyan. Kaya kailangan magsuot ka na parang orphan. I'm an orphan. Joke lang yun. Minsan nalilimutan yun eh. Meron tayong kapatiran sa Hong Kong, nabaptize siya mga kapatid sa pangalan ng Panginoon. Bago pa siya nabaptize, mayaman na ito. Ang dahilan pala, sabi nung kanyang katulong na kapatid, siya nakapag-win sa kanya. Milyonaryo na kapatid. Kung saan-saan daw nagpapadala, sa India, sa China, sa Philippines, hindi pa siya Kristiyano noon. Nung nabaptize sa pangalan ni Jesus, naku po, mas lalo na. Mga pastor, nag-support siya sa mga missions, mga kapatid. Sabi nung kapatiran, lalo namang lumaki yung negosyo niya. Pinagpala ng Diyos. Bakit? He is following the principles. Again, babalik sa iyo eh. Are you dishonest with the small thing na nasa iyo ngayon? Sweldo mo, 3,000. Honest ka ba dyan? Huwag kayo sa aking sumagot. Kung dyan pa lang sa kukonte, hindi ka naman pagkatiwalaan. Sa Pilipinas pa lang, tumanggap ka ng 10 pesos, hindi ka na nga mapagkatiwalaan ito. Paano pa sa kalas? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Hindi mo pinangangalagaan yung binigay sa iyong pagpapala. Hindi mo iingatan yung salapi na tinatanggap mo. Paano kapag kakatiwalaan nyo sa iba pang pagpapala? Nakuha niyo ba mga kapatid? Yes. Palampakan natin ang Panginoon. Okay. 3 biblical keys to wealth. Kulang ako ng isang susi. Pero 3 yan. 3 biblical keys to wealth. Basa natin, sabay-sabay, lahat. Then the Lord your God will make you most prosperous in all the work of your hands, and in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your land. The Lord will again delight in you, and make you prosperous, just as He delighted in your fathers. Kalooban ba ng Diyos na maging prosperous ka? Kalooban ba ng Diyos na maging masagana ang iyong buhay? Na maging marangya ang iyong pamumuhay? Ang sagot Yes. Sabihin nyo nga, yes. It is God's will na gumanda ang buhay mo. Kalooban ng Diyos na pagpalain niya ang iyong anak. Pagpalain niya ang iyong trabaho. Pagpalain niya ang iyong bukid. Kalooban ng Diyos yun. Yes. Alam nyo kung bakit? Kasi pag hindi ka pinagpapala ng Diyos, mag-reflect sa Kanya yun eh. That's Anong right. klaseng tatay siya? Amen. Halimbawa lang naman, sister. Tatay mo si Stanley Ho. Ha? Ate mo, kaya Stanley Ho. Yan mo? Mahirap pa nyo, sister. Siya may-ari ng Shunta. Ganun lang. Mga kasino dun sa Macau, siya may-ari. Tatay mo si Stanley Ho. Tapos nandiyan ka sa kalsada. Hindi na, example lang ito, sister. Maganda mo yung kasama mo ngayon, itsura. Nandiyan ka sa kalsada. May mga uling-uling ka rito. Tapos ang itsura mo na, yung buhok mo nakatayo-tayo na gano'n. Ano nga sabihin ng mga tao? Yan ba yung anak ni Stanley Ho? Anong klaseng tatay yun? Hindi ba? Yes. Kaya makikita mo yung mga anak ni Stanley Ho, mga pagagara yung mga kotse. Kasi it reflects on your father eh. Can you say amen? Amen. Now, hindi po ito prosperity gospel. Okay? Kaya kailangan bantayan natin yung principles na sinasabi ng Bible eh.
Hindi ito yung claim it and receive it. Lord, I claim 1 million. Alam ko tayo nanay ko eh. Sabi ng nanay ko lagi, anak, kiniklaim ko. Kasi mahilig siya magbasa ng mga books, yung mga prosperity gospel na yun. Claim it and receive it. Sabihin mo lang, tatanggapin mo. Sabi ng nanay ko, I will receive $1 million. Sabi ko sa nanay ko, Nay, yung ang ikaw mo, di mo may bigay. 50 pesos eh, 5 piso lang ibibigay mo kay Lord, di mo mabigay eh. Paano bibigay sa iyo 1 million? Sabi ng nanay ko sa akin, pag ako nagka 1 million, wala ka ni segundo rin. Hindi rin siya mag-share, Mother Son. At sa pinasamang palad, wala talaga. Wala kami natanggap ng 1 million. Hindi ito ganito, okay? Linawin ko sa inyo, hindi ito yung claim it and receive it, declare it, you will have it. Hindi yung gano'n. Ano yung magic? Hindi yung magic. You have to follow the principles. Yes. You have to plant the seed. Yes. Seeds of honesty, integrity. Sa trabaho mo, magkaroon ka ng integridad sa trabaho mo. Sa mga ginagawa mo, magkaroon ka ng integrity. Can you say amen? And the Lord will entrust to you riches, mga kapatid. Ano ba? Next. Humility and fear of the Lord brings wealth and honor and life. Kasi ninyo, may wealth again, kayamanan. Hindi pinagbabawal ng Diyos na yumaman ka eh. Hindi pinagbabawal ng Diyos. Kalooban pa nga niya eh. Pag may takot ka sa Kanya, may pagpapakumbaba ka, He will bring you wealth, honor, and life. Can you say amen? Amen. At dapat lang, anak ka niya eh. Oh, the first key. Ano ang unang susi, Pastor? Para pagpalain ako ngayong 2013. Pakibasa. Give, giving, and receiving. Sabi ng Panginoon, give, and it will be given to you. Yes. Kaya tama yung isang pastor eh. May nag-pray, Panginoon, pagpalain mo ang mga nagbigay, at ang mga hindi nagbigay, pagpalain mo rin. Kaya ang sabi ng Panginoon, give, and it will be given unto you. Magtanim ka muna. Sino nito mga farmers? Amen. Farmers kayo? Pilipinas? Nakapag-ani na ba kayo na hindi ka nagtanim? Hindi. Maswerte ka, di ba? Pwede ka mag-ani, ayun, pwede ka mag-ani na hindi ka nagtanim, ninakaw mo. Yes. Hello? Eh, di ba? Oh, nakigapas ka, pero nagtrabaho ka, babayaran ka. Pero yung hindi ka nagtanim, na hindi ka, na-aani ka, siniswerte ka sa buhay. That is one of the law of nature. Batas yan ng kalikasan eh. Anong tinanim, siya mong aanihin. Nagtanim ka ng kapranggot, eh, huwag ka mag-expect ng isang katuta. Hindi ba? O, parang ganito. Nagpunta ka sa bangko, nag-invest ka ng pera. Magkano lang ang ano, per annum? Almost 1.7% lang per annum yun. O, may mga nag-invest ngayon, yung sino yun? Si Omil, yung kilala ngayon na scam sa Pilipinas. Di ba? O, mag-invest ka rito. Pag-invest mo, bawi ka agad. Tignan mo, ano nangyari? Dito tinakasan sila. Bakit? Pyramiding kasi yun eh. Walang gano'n sa totoong buhay. Yes. Kaya nga ang sabi nila, if it's too good to be true, it's not true. Kalokohan yan. Huwag ipaniwala dyan sa mga ganyang mga business. A good measure. Sabi niyo, a good measure. Good measure. Babalik daw sa'yo. Di ba? Ibabalik. Siksik. Liklik at umaapaw. Ibabalik. Siksik. Liklik at umaapaw. Hindi ba? Pero anong kailangan mong gawin una? Bigay. Ayun. Iba, in-English nyo lang, iba tinagalog nyo, pareha lang. Ibigay. Di ba? Ang gusto kagad natin, marami sa atin, ang gusto kagad natin, ibabalik. Siksik, liklik, at umaapaw. Hindi ka pa nga nagbibigay eh. Ang kondisyon, give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Amen. God. Amen. Hello? Hello? Amen. Oh, sabi ko kahapon, ba't sa langit ang tamaan? Buti nga. Bigyan ko yung ilustrasyon. Sa isang disyerto, sa gitna noon, may niyang tawag na oasis. Yung oasis doon, may tubig doon. Naglagay na sila ng poso,
Naglagay na sila ng kumpleto na eh. Tapos meron doong pitsil. May instruction na malaki doon. Ang sabi roon, huwag mong inumin ang tubig sa pitsil. Huwag mong gamitin. Ang gagawin mo, pang ano mo ito, pambuhay. Pambuhay ng poso. Eh merong mga travelers, hindi sumusunod. Ang iniisip kagad nila, mamamatay na ako sa uhaw eh. Inumin ko na lang. Bahala na. Sabi pa na nanay ko, hindi ko alam kung masama itong word na ito ha. Kese hoda raw, masama ba yun? Hindi naman na, parang kese hoda, kung ano mangyari. Bahala na. Patay kung patay. Patay talaga sila. Ano nangyari? Kasi wala na naman yung kanilang mga ano eh, mga sisidlan. Ininom niya, hindi na kayo maipam, walang tubig. Pero yung mga sumunod mga kapatid, ininvest muna nila itong cup. Oo, uhaw na. Try na, sige lang. Yes! Bumba! Mamaya-maya sawa ka, maligo ka, gusto mo. Palakpakan natin ang Panginoon natin. Ang problema lang madalas, takot kasi tayo. Yes. Thank you, Lord. Takot tayong manampalataya sa Diyos eh. Ayun na nga sabi nila, pasulti ama yung laki, mabuhataway ka lang. Ano yung pasigis mo? Ang galing natin magsalita. Manampalataya ka sa Panginoon. Pero Lord, sa totoo lang, anong sinisignify nun? Sinisignify nun, you don't trust God eh. Yes. You don't believe His word. Yes, ma'am. Sabi niya, give and it shall be given unto you. Yes. Now, gusto ko lang kayong pasalamatan mga kapatid. Salamat sa inyong sacrifice. Salamat po. Nakapagbigay na tayo ng 20,000 dun sa mga nasalanta. At hopefully, by this week, magkapadala ulit ako doon ng mga 3,500. Mga 3,500 Hong Kong dollars pandagdag doon sa mga nasalanta. Dahil po sa inyo. Alam namin na kung budget ang pag-uusapan, ubus na kayo. Ubus na. Sahid na tayo eh. Kumbaga, kung isipin mo, sahid na. Pero ang tulong na yon hindi naman para sa atin, hindi para sa LJCI yon, para yon sa mga nasalanta. At kung nakita niyo yung mga picture, talaga namang napaka-ano. At ito ang encouragement ko sa inyo. Kapag kayo po ay nagbigay sa tao na hindi makabayad sa inyo, lalo na sa mahirap, ang pangako ng Diyos, siya ang may utang sa inyo. Amen. At ang encouragement ko sa inyo, pag si Lord nag-interest, malaki yan. Hello? Amen. Na yung binigay ninyo na tulong doon sa mga nasalanta, ibabalik yan ng Diyos, mga kapatid. Ibabalik yan ng Panginoon. Palapakan nga kayo. Pinapaabot ni Pastor Jerry Marimon, presbyter ng ating ng Southern Mindanao, ang kanilang pasalamat. Salamat daw sa ating tulong. Praise God. Tuloy tayo, no? So, good measure, press down ito. Sa Matthew chapter 6, there are 3 things na dapat, sabi nyo nga dapat. Dapat. Ganun mo yung katabi mo, sabihin mo dapat. Dapat. Isa pa, sabihin mo, kailangan mong gawin to. Ayan. Kung talagang ikaw ay totoong Kristiyano, ang 3 bagay na ito ay dapat na bahagi ng iyong buhay. Yes. Sabi ni Kristo, ano ang una? Pananalangin. Kaya nga sa Matthew chapter 6, sabi niya, when ye pray, kapag kayo ay manalangin, sabing, kapag gusto nyo manalangin, kapag feel nyo manalangin, sabi niya, when ye pray, kapag kayo'y manalangin, ibig sabihin, it's already a given. It's already assumed that as a Christian, as a follower of Christ, you will pray. Can you say amen? Amen. Ano pa sunod niya? Sabi niya, when ye fast, pag kayo'y nag-ayuno, yan, madalas puro tayong feasting, di ba? Tingnan nyo, nasira na yung figura ko, mga kapatid. December 25, puro kain. Ang hirap na naman kayo magpalit ng tiyan. Ano? Kaya kailangan na naman ng fasting naman ngayon. Number 3, give. Sabi nyo nga, give. At ito masabi ng Panginoon, pag nagbigay ka sa iyong kapwa, huwag mong ipaalam, di ba? Pag yung kanan mo nagbigay, huwag mong ipaalam doon sa kaliwa. Huwag mong ibandera. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Walang laman, puro resibo, kayo na. Ito lang laman ng wallet ko, $1 lang. Yun ang point ng Panginoon. Huwag mo na ipangalandakan. Huwag mo na ipagsabi. Tutulong ka na rin lang. Hayaan mo na ang Diyos ang kakala. At ano sabi ng Bible? He will reward you openly. Amen. Hayagan. Papakita niyo sa lahat. Pero pag ikaw hayagan, okay, ito na. 3 key phrases in this passage. Good measure. Sabi niyo nga, good measure. Mabuting sukat. Ibig sabihin, hindi ka kakapusin. Pag sinabi mabuting sukat, eksakto sa timbang. Yes. Ha? Walang daya ang timbangan ni Lord, mga kapatid. Pag siya nagbalik sa'yo, tama talaga. Hindi lang tama. Ano pa sunod? Running over. Nag-uumapaw. Ano pa? Sa ibang translation, poured out into your lap. Kumbaga, nalaan nyo ba noon, di ba? Minsan, pag nag-caroling ka, mga bata pa kami, candy ang binibigay ko minsan. Kaya kami, yung mga t-shirt namin, hinahanda namin yung mahaba. Yung parang panda. Ang dahilan, pag binuhos na yung ano, nakaganong ka. Alam niyo yun, di ba? Minsan, yun din ang problema natin. Kapatid, ang problema natin, magbubuhos ang pagpapala si Lord, yung lalagyan mo maliit. Kaya maghanda ka na ng t-shirt na malaki. Pag magbubuhos si Lord, sige Lord, buhos! Sige lang Jesus, ibuhos mo! Di ba? Palapakanganin niyo ang Panginoon. Hallelujah! Okay. Ano ba yan? Okay. Ito na ngayon. Another principle. 2 Corinthians 9:6-11. Etong principle sa Matthew chapter 6, inadapt ngayon ni San Pablo. Etong sabi niya, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Again, principle of the harvest. Nagtanim ka ng kukonti, aanihin mo ano? Konti. Pero again, there's a principle here. Pag nagtanim ka ng isang binhi, Brother Rizal, ang babalik ba isang binhi lang? Hindi. Tanim ka ng isang mangga, ang aanihin mo ba isa lang? Hindi. Maraming binhi ang babalik sa iyo. Magsasawa ka ba? Dahil taon-taon, mag-aani ka eh, di ba? Taon-taon ka mag-aani. Depende sa tinatanim mo. Yun ang principle na ibinibigay ng Bible. Kung minsan, huwag kayong manghinawa, mga kapatid. Pastor, sabi ng isang kapatira sa akin, nagbigay ako, pastor. Wala na ang bumalik. Sabi ko, kailan ka ba nagbigay? Nung linggo, eh gusto mo ngayong kagad. Abusado. Hindi nga, hindi ba? Sige nga, magtanim ka nga. Example lang, magtanim ka ng kamatis. Bukas, andyan na? Hindi. Kamatis nga lang yun eh. Matagal-tagal pa, maghihintay ka rin. Mga weeks din, ano? Hindi, weeks din bago sumulpot. Eh gusto ka agad aani, eh huwag muna. Mag-i-invest ka muna. Can you say amen? Amen. Parang iba sa atin, bakit kayo hindi nagabangko? Ito, magtapat kayo. Ba't di ka nagabangko? Paano gusto mo kasi, panghulog mo, may tubo ka agad, siniswerte ka. Yes, right. Taon yun. Yes. Ano, bigyan kayo another principle. Sa bangko ito ha, the power of compound interest. Ano yung ibig sabihin nun? Age 9. Merong bata rito sa Hong Kong, age 9, nagsimula siyang maghulog sa bangko. Pagdating niya ng age 17, he was a millionaire. Alam niyo kung bakit? The power of compound interest. Hulog siya, 100. Yung 100 mo may tubo na. Naghulog ka ulit, tutubo na naman yun. Yung tubo ng tubo, tutubo na naman. Yun ang ibig sabihin nun. Yung tubo, tumutubo, na tumutubo, na tumutubo, hanggang tumubo. Hindi niya napansin, milyonaryo na siya. Tanong ko sa inyo, ilang taon na kayo rito? 4 years. 10. Hindi ba sa inyo, mga 20 anyos na rito, di ba? Ilang taon na. Kung noong pagdating na rito, nagsimula na kayo buwan-buwan, $100 lang kada buwan. In 20 years, milyonaryo kayo sana. Yes, right. But it's not too late. Milyonaryo sana kayo. Merong isang Pilipina na feature siya, mga kapatid. Ganun lang ang ginawa niya, paunti-unti lang.
Kaya dito, yung mga bata pa sa inyo, magsimula na kayo. Yes. Huwag niyong hintayin mag-edad kayo, tsaka kayo maghulog. Maghulog na kayo. Can you say amen? Amen. Ha? Okay, tayo nga. So you will be made rich. Lasa tayo agad. In every way, so that you can be generous on every occasion. Bakit nais ng Diyos magpalain ka? Ito ngayon ang question. Bakit nais ng Diyos na i-bless niya yung finances mo? Alam niyo ang dahilan? Para maging mayabang ka, para maging forma ka. Yun ba? Hindi. Ang purpose, so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. In other words, God wants to bless you so that you will be a blessing to others. Ito natin, bilisan natin kasi mahaba na yung time ko. Tapusin natin ito. Kumatras ata ako. Okay, next tayo. Next key. Kingdom concern. Okay, sige, sulat nyo. Kingdom concern. Anong ibig sabihin nito? Sabi ng Panginoong Jesucristo, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Ano bang kakainin namin? Ano bang susutin namin? Ano ba ang pamporma namin ngayon? For the pagans run after these things, and your heavenly Father knows that you need them. Napansin niyo ba yun? Yung isusuot mo, kakainin mo, titirhan mo, alam ng Diyos. Hello? Eh bakit nag-aalala ka lagi? Oh, wag yun ang, aminin nyo na naman, wag nang sometimes. Madalas many times. And here's the thing, you worry about the things that never happen. Yes. Tama ba mga kapatid? Yes. Worry means to allow one's mind to dwell on difficulties or troubles. Yun ang nangyayari kadalasan eh. Nag-worry ka, nag-aalala ka, inaalala mo baka magkasakit ka. Baka magkasakit ako, malamig ngayon, baka magka-pulmonya ako, baka magka-rayuma ako, kidney, patay, binuka, puso. Wala ka namang sakit. Kaalala mo, nagkasakit pa tuloy. Tama ba? O ito ba, kayong mga nanay, di ba? Baka mabangga si Junior, sasahan, mabaril, baka oh, may narigagin ako, Jesus name. Mag-iisip ka agad, di ba? Simba ko. Di ba? Worry tayo ng worry sa mga bagay. Bigyan ka niya example, merong isang nanay, tinawagan niya yung mister niya. Asa si Junior? Andun, nag-bike. Binilang ko ng bike. Naku, ba't binilang ng bike? Baka mabangga yung bike, baka maplatan yung bike, baka maganto yung bike, baka maano yung bike, baka maano yung bike, bike. Wala pa nga namin nangyayari. Alam niyo kung ano yung worry? Ang worry, yung mga bagay na iniisip mo, baka mangyari. At ito, sabi ng mga experts, 99% of the things you worry about, they never happen. Sakay ka ng barko. Nabalita mo yung Doña Paz. Ano agad iniisip mo? Baka yung barko, pating, baka wala pa nga eh. Nasakay ka ng aeroplano. Alam niyo bang may kamag-anak si Mrs. Nasa Hong Kong siya for how many years? Yung kinikwento ko kanina. Eh, hindi sumasakay ng MDR. Kasi baka raw maguho yung tunnel. O ilang taon na, di ba? Yun yung mga bagay na hindi nangyayari. Nag-worry tayo mga kapatid. Sabi ng Panginoong Yesus, yung mga ibon nga sa impapawid, masdan nyo yung mga ibon. Nagtatanim ba sila? Nag-harvest ba sila? Eh, hindi, di ba? Pero ang sabi ng Bible, kapag may nahulog, namatay na isang ibon,
alam ng inyong Ama sa langit. Kung ang Diyos concerned sa Maya, yung ibon na palipad-lipad dyan, mas concerned ang Diyos sa buhay mo. Mas alam niya kung ano ang problema mo. Mas alam niya kung ano ang mga pangailangan mo. Kaya provide ng Diyos. Ayan, nakulog na aking daga. Okay, how to get rid of worry. Basahin niyo yung mga verses na yan. Number 1, focus on the true treasure. I-focus mo yung mata mo sa tunay na kayamanan, mga kapatid. Ano ba ang tunay na kayamanan? Ha? Sabi ng Panginoong Yesus, siya ang tunay na yaman. Siya ang ating hinahanap, mga kapatid. Siya ang ating kailangan. Number 2, focus on the true vision. Ano yung true vision? Ang pagkain ba magpapaligaya sa'yo? Totoo lang, ito, huwag kayong ma-open sa sabihin ko. Pagkakain mo, saan pupunta? Ha? Stomach muna, tama yun. Naka namang toilet ka agad. Tama system. Oh. Stomach, pagkatapos? Toilet. Ito, pag-isipan nyo na. Pag-isipan nyo maigi. Kumain ka dyan sa Mandarin. Mandarin Hotel. Di ba mahal yung mga pagkain? Kumain ka ron kay Mang Ambo. O dyan na lang sa Central, $20, di ba? Tanong ko sa inyo, paglabas, magkaiba ba? O, dinescribe ko eh. Ang point ko, mga kapatid, di ba? Yung mga bagay na pinag-iisipan natin, pinagpo-problema natin, paglabas, di same product eh. Nangyayari yun, di ba? Oh, mayaman ka, dami mong mga burlon, dami mong mga, kung ano, mga alahas dyan. Pag namatay ka, madala mo? Kaya nga ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, ano ang kaibahan ng mayaman at mayaman at mahirap? Pagdating sa libingan, pare-pareho, hubuto ba? Di ba? Hukayin mo yung libingan ni Ninoy Aquino ngayon. Hukayin mo yung libingan ng isang mahirap. Ano yung tsura nila? Pareha na, kalansan. Di ba? Ngayon, ang problema ka, kung matangos yung ilong mo, malantik yung mata mo, o ano yung itsura mo dyan, ang problema ka. Pero pag namatay ka, anong itsura mo? Pare-pareha lang tayo eh. Amen. Di ba? Amen. Yun ang point ng Panginoon. Look at the true picture of everything. In the end, it doesn't matter. Amen. What matters is what? The next life. Amen. Amen. Masyado tayong concerned sa mga bagay na nandito sa lupa eh. Kagabi lang nakita ko mga kapatid, meron na palang pad phone. Pad phone. Naku. Ito lang, naglalaway ako mga kapatid. Kasi siya yung parang iPad siya, na may phone na, nakakabit. Diba? Pwede mong tanggalin. Galing mga kapatid. Pero in the end, nung bago pa, talaga namang hindi ka magkanta o gaga, di ba? Hindi ka makatulog, Pati pagtulog mo eh. Pero nung tumagal, tapon-tapon mo na lang, iwan mo na lang. Yan ang sa buhay, yan ang mga material things. It doesn't last forever. Hindi tumatagal, mga kapatid. Lumilipas, nawawala, nasisira. Focus on the true vision. Okay, ano yung last? At third, focus on the true master. Tanong, sino ba ang master ng buhay mo? Yung material na bagay o si Kristo? Si Lord. Malalaman natin. Mag-ingat kayo sa sagot nyo. Pag kinuha ba ni Lord yan, ano reaction? Amen. Si Kristo! Kinuha ni Lord yung cellphone mo! Naintindihan nyo? Si Kristo! Kinuha ni Lord yung bahay mo. Malalim tayo.
Si Kristo, yung insurance company mo bumagsak. Sige, pag-isipan nyo muna. Ito nakakatakot sa lahat. Si Kristo! Nawala ang trabaho mo. Di ba? Lumalalim yung ating ano, mga kapatid. Sino talaga ang focus mo? Baka hindi ka na makita sa simbahan. Pag sinubok ka na ngayon. Lastly, focus on the purpose of life. Bakit ka nabubuhay? Do you eat to live? Or do you live to eat? Medyo puzzle, di ba? Ikaw ba'y kumakain para mabuhay? O kaya ka nabubuhay para kumain? Nalito na kayo. Ang tamang sagot, kumakain ka para mabuhay. Pero hindi ka nabubuhay para kumain. Ano ka, parang baboy na ang trabaho mo lang kumain? Hindi. Diba? Intindihan nyo nga kapatid? These are very tough questions. Ngayong 2013. Hindi kayo marirevive dito, hindi kayo walang ganun. Pero you have to answer these questions. Kung gusto mo maging successful ka ngayong 2013, we have to answer the tough questions. Sino ang tunay mong kayamanan? Sino ang tunay mong pangitain? Ano ba talaga ang goal mo? Sino ang tunay mong Panginoon? Is it God or wealth? Ano talaga ang purpose ng buhay mo? You have to answer these questions. Hindi pwede na, hindi nauubra yung ano, kaya sira-sira, whatever will be, will be. You have to make a plan for your life. Lalo na sa inyong financial life, mga kapatid. Dapat kayong gumawa ng budget sa inyong buhay. That's right. Hindi yung ubos biyaya, padala ng padala. That's right. Okay. I will end now. Proverbs 10:4. Lazy hands make a man poor, but diligent hands brings wealth. All hard work brings profit, but mere talk leads only to poverty. Gusto niyo yung imaman? Sino mo yung imaman? Magtrabaho ka. Yes? Gusto niyo yung imaman? Magtrabaho ka. That's right. Hindi pwede yung huwan tamad. Hindi ka pwedeng humanga dyan at abangan mo yung bayabas na bubagsak. Hindi yan mabagsak. Akyatin mo yung bayabas. Right. Gumawa ka ng panungkit para makuha mo yung bayabas. Yes. At yan ang isang bagay nakita ko sa inyo, mga kapatid. You're willing to sacrifice. At ang anong sabi ng Bible? Pagpapalain ng Diyos ang kamay ng tao na masipag. Wala pa ako nakitang masipag na nagutom. That's right. That's right. That's true. Nalala ko nun sa Bible school, mga kapatid, teacher kami. Eh yung aming cook umalis, Sister LB, umalis. Walang magluto eh, puro kami lalaki, mga tamad lahat. Kumukulo na yung tiyan ko, di ako makatiis eh. Punta ako sa kitchen, pinuha ko yung ano. Nilagyan ng toyo, mga kapatid. Nilagyan ng bawang, sibuyas. Ay, sibuyas, tara pala sibuyas yun. Okay. Inadobo ko. Kainan kami. Ubus yung ano, mga kapatid, yung isang malaking ano eh, kanin eh. After nun, sabi ko, yabang ko eh, sarap ko talaga magluto. Sabi na, hindi sir, gutom lang kami. Hello. Colossians 3:23. Dito tayo mag-i-end. Dito tayo mag-i-end. Whatsoever you do, work at it with all your heart. Alam ko, ang trabaho natin ay sa paningin ng ibang mga tao, parang mababa. Mga DH yan. Huwag niyong hayaang ibaba kayo ng ibang tao. Yes. Marangal kayong mga tao. Yes. Marangal kayong mga tao. Huwag niyong hayaan na ang pangalan na yan ay
siraan kayo, yurakan kayo. No? You are doing an honest living. Hindi kayo nang-hold up, hindi kayo nang-nanakaw. Honest yung ginagawa ng trabaho. At ang payo ng Panginoon sa atin, anuman ang trabaho natin, let's do it heartily. Yes. Na para bagang sa Panginoon ka nagtatrabaho. Habang nagkukuskus ka dyan, huwag mo isipin, sa amo ko ito. Hindi, sabihin mo na, para ito kay Lord. Lord, nakakahiya naman kung pangit yung trabaho, kaya kailangan, yan ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. As working for the Lord, not for men. Hindi para sa tao yung trabaho mo. Hindi rin para sa sweldo mo. Baguhin mo yung perspective mo. Sabi mo, I'm doing this for the Lord. Natutalayo kayo. Pag may ginagawa ka para sa Panginoon, gagawin mo bang bara-bara lang? Eh, nakakahiya naman. Hindi ba? Gusto mo yung goodness. Gusto mo yung talaga namang worthy of your Lord and Savior. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Work. Yan ang last key sa kayamanan. Magtrabaho ka. Kumayo tayo na. Ngayong 2013, sa ating pagkatapos, sa ating preaching, teaching, as we start this journey, mga kapatid, biblical economics, ang question na dapat natin tanungin sa ating mga sarili, are you ready to receive? Handa ka na bang tanggapin yung pagpapala ng Panginoon? Sabi ko, expect great things this year. Expect the Lord's blessings this year. Expect revival this year. Expect open doors this year, mga kapatid. But we have to prepare ourselves. Dapat natin ihanda yung ating mga sarili. First of all, we need to change the way we think. Yung ating pag-iisip, baguhin natin. Sabi mo, Panginoon, baguhin mo, renew my mind. Gusto ko na ang focal point ko, ang vision ko, ikaw. Gusto ko na ang true master ko, ikaw, Panginoon. Hindi yung pera, hindi yung mga material things. Kung hindi ikaw, Panginoon, ang true focus ko for 2013. And you know what? Magugulat kayo, mga kapatid. Bakit? Ang pagpapala, hahabol sa'yo. Hindi lang hahabol sa'yo, i-overtake ka pa ng pagpapala ng Panginoon. Kung uunahin mo siya. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Ating taas ang ating mga kamay sa Panginoon. Tanda ng ating pagsuko sa Panginoon. Ngayong hapong ito, sabihin mo, Lord, I wanna seek first your kingdom. Gusto kong unahin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, Panginoon. I wanna be focused on the right things. At totoo lang sa mga nakalipas sa taon, Panginoon, kung ano-anong mga bagay ang hinahanap ko, hinahabol ko yung pagpapala, hinahabol ko yung pera, hinahabol ko, Panginoon, yung kayamanan. Pero mali pala yung ginagawa ko. Sapagkat pag inuna kita, Panginoon, ang mga bagay na ito ay susunod, Panginoon, at hahabulin ako ng mga pagpapala mo, Panginoon. Lord, ayusin mo rin ngayon ang buhay ko, Panginoon. Lord, kung may mga nakasadlak ngayon dito, sa mga pananalapi, Panginoon, sa mga pagkakautang, Panginoon, Lord, ayaw naming maging alipin, Panginoon. Ang sabi ng iyong mga salita, ang taong may utang ay alipin. Lord, ang pangako mo, papalayain mo kami, Panginoon. Kaya Lord, right now, we want to commit to you, Panginoon. 2013 will be a year of blessing para sa amin. Sige, isurrender mo ngayon ang puso mo sa Panginoon. Isurrender mo ngayon sa Diyos ang iyong mga kabigatan. Sige, hallelujah! In the name of Jesus, Panginoon, bigyan mo ng financial freedom, Panginoon, ng bawat isang narito ngayon. Sinasaway namin ang kamalasan, Panginoon. Sinasaway namin ang mga peste ng kaaway, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, be set free right now by the power of the Lord Jesus Christ. Hallelujah!
naghahabol. Hindi kalooban ng Diyos yan, kapatid. Ang kalooban ng Diyos, pagpalain ka, mapalaya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Be set free right now. Be set free by the power of the name of Jesus Christ. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Oh Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, magkakaroon ka ng financial freedom, pagpapalain ng Diyos ang iyong mga pananim, pagpapalain ng Diyos ang iyong tahanan, pagpapalain ng Diyos, hallelujah, hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus. We proclaim blessing right now sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Panginoon, bigyan mo kalayaan, O Diyos, sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesucristo. Hallelujah, hallelujah. In the name of the Lord, in the name of the Lord, in the name of the Lord. Una, Panginoon, sinusuko namin ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Lord, take control of my life, take control of my heart, take control of my finances, Panginoon. Hallelujah. Hindi ka Lord of all, Panginoon. Kung hindi ko susuko ang lahat sa iyo. Kaya, Panginoon, I surrender, Panginoon. Isinusuko ko sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, aking financial, Panginoon, financial life sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah, 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 hallelujah. Be set free right now. Be set free. Hallelujah. 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 Magkaroon ka ng kalayaan sa pinansyal na pamumuhay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hindi kalooban ng Panginoon na sadak tayo sa kahirapan, mga kapatid. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Be set free. Be set free. Be set free. Hallelujah. I want to make you, Panginoon, the true master of my life. In the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, Pagharian mo, Panginoon, pagharian mo, Panginoon, Lord God, hallelujah. Pagin ang aming financial life, Panginoon. Lord, take control of our lives, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo, Diyos, ng bawat isa, Panginoon. Magkaroon ng financial freedom. Kalayaan ang Panginoon sa finance. Panginoon, magmahal ng mga puso. We want to help, Panginoon. Nais namin tumulong sa aming kapwa. Nais namin tumulong sa mga tao, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Panginoon, yung mga anak sa pangalan ng Panginoong Yesus. Hallelujah, 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 hallelujah. In the name of the Lord, I surrender, Panginoon. O Diyos, hallelujah, hallelujah. I pray, God. Hallelujah. Set my spirit free, Panginoon. Set my spirit free, Panginoon. Hallelujah. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sama kayo naroon, mga kapatid. Kaya kang pagyamanin ng Panginoon. Kaya kang pagpalain ng Diyos. Hallelujah. Manampalataya ka lang. Manampalataya ka sa Panginoon. In the name of the Lord. In the name of the Lord. Be set free right now. Be set free right now. Salamat, Panginoon. Sa mga pagpapala mo. Salamat din ka na pagpula mo, Diyos. Hallelujah. Lagi kang nariyan, Panginoon. In the name of the Lord, 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 the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, kung susundin mo ang aking mga salita, pagpapalain ko ang pagpasok
live the way Jesus wants me to live. I want to give until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love. For I could never, ever outlove the Lord. Oh, I want to live the way Jesus wants me to live. I want to live until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love. But I could never, ever outlove the Lord. For the last time, I want to live the way Jesus wants me to live. I want to live until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love. But I could never, ever outlove the Lord. For the last time, everybody sing this song. I want to live the way Jesus wants me to live. I want to live until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love. But I could never, ever outlove the Lord. Hallelujah! Palapakan din ang Panginoon, mga kapatid. Praise God, praise God. Habang ating pinagkapatuloy, mga kapatid, ang pag-aaral na to sa salita ng Panginoon, Biblical Economics. Next week, ang ating pong magiging topic ay Never Failing Principles. Magiging deeper na tayo sa ating. Ngayon, ano tayo, basics lang. Ito yung pundasyon ng ating pag-aaral patungkol dito sa ating financial freedom, mga kapatid. Kaya, in-expect ko na next week, makabalik kayo, mga kapatid, next Sunday, para sa ating patuloy na pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Lahat ng mga pinagpala, magsabing amen? Amen! Mamaya yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, I expect great things this year. Mamaya mo, sabihin sa kanya, I expect greater blessings. I expect greater blessings. I expect great things. Pagpapala ng Panginoon. Pagkamana sa mga ng Panginoon, kasi gusto, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kung kailan may di kita'y mapapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal
let's greet one another. Let's love one another. In the name of Jesus Christ. Kumain tayo, expect great things. Tatang kamay mo, expect greater blessings. Expect great things. Greater blessings. Greater blessings. Financial freedom. Mga kapatid, yung mga taga North Point, mga taga North Point, pwede kayong maiwan for a few minutes. North Point, Taiwan, hindi lang North Point, Taiwan, hindi yung doon. Sa lugar na yun. Pwede mo palipat ng bahay. Ayun na, ano bang inamit niya? Nag-allergic na ito. Umiyak na ako talong araw, umitim. Tignan mo sa nawala. Binigyan din sa shipmate. Ang pasyagalan niya. Ito mo ba pinag-isahan? Oo, magkano ba yun? Yung sa dali na namin to siya, pero dali namin good for 5 months siya. Not one. Nahipag lang. Sister, open. Sister, dali na kami. Tapos, Kasi na pala plato. Pinuot na ni Sister Yung mga North Point, dali lang, dali. Hindi mo na ka? Mga North Point. Thank you for the... Hi. God bless, God bless. Praise the Lord and expect to see you again. Expect great things. Amen. Oh, more blessings from the Lord. Okay, ano to?